first day ng June, ito din yung first Saturday ng month natin. Kaya ito yung ating theme, In Between. So if you guys want to experience the God of the beginning, the end, and everything in between, pwede bang bigyan natin siya ng pinakamalakas na palakpak? Hallelujah! Worship you, Jesus. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. May taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na, napakabuti na, napakabuti na ng ating Diyos. Hallelujah! Good afternoon, Radicals. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hindi siya nagkulang. At ngayon, kasabay ng puso natin na nagpapasalamat and ngayong araw na to, na meron tayong panibagong buwan na darating. And this is the start. No, kung meron man ngayon na nandito, na dumating sa sanctuary, na meron ka pang mga hindi nabitawan nung May, kung meron pang mga bagay na kung saan hindi naging mahirap na dalhin ngayon, na dala-dala mo pa rin, I just want you to give it all to God. Cast it to God because He cares for you. He loves you. And gusto ko lang sabihin sa inyo yung sa Psalms 91 verses 1 and 2 lang. Sabi niya, kung sino man ang nananahan sa lihim ng pinakataas-taasan ay mananatili sa lilim ng pinakamakapangyarihan sa lahat. At aking sasabihin patungkol sa Diyos na siyang aking sandigan at katibayan, siyang Diyos ko na aking tinitiwalaan. Amen? Kaya ngayon, kahit sobrang hirap, kung man meron ka pang bitbit ngayon na nahihirapan kang mag-worship, nahihirapan kang magpuri sa Panginoon, just give it all to God and trust God. Kasi siya yung Diyos na every time that we go into His presence, every time na pumupunta tayo sa lihim niya, sa lilim ng kanyang mga kamay, ng kanyang presensya, matatagpuan natin ang kalayaan, matatagpuan natin ang pagmamahal, matatagpuan natin yung bagong umaga, yung bagong mercy, yung bagong biyaya. And today is the day na ginawa ng Diyos upang palayain ka sa lahat ng mga dinadala mo ngayon. And just, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, we worship you, Jesus. We give you praise. Ikaw ang Panginoon na hindi nagkukulang. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Worship Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan, o Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyong lamang, matatagpuan sa iyong lamang, mananatili sa iyong
Papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Ikaw ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Jesus. Sino po yung nawindang sa mga sagot sa ating Family Feud? Magsabi ng Amen. Ayan. So meron din akong ipinipare. Ayan, na ilang questions since it is our culture na. Okay? So ngayong hapon na ito, ngayong hapon na ito, salamat po. Sino pong gusto nito? Ayan. So open your Bibles. Sige, open your Bibles and your cell phones. Unang question. Magtaas ng kamay ang may alam. Ano po yung ating series this month of June? In between. Dito po. Prize. Next question. Ayan. Open your Bibles in the book of Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Yan. Merong hari na naghahari ng 3 taon. It is his 3rd reign doon po sa Jerusalem. Ano yung pangalan ng hari na sumakop? Ano yung pangalan ng hari na sumakop? Sige po. Sige, nagbigay. Isa pa? Ano yung pangalan ng hari? Nebuchadnezzar. Yan. Thank you po for the last one. Sino pong may gusto nito? Yan. Yung ating pong character ngayong hapon na ito ay nagngangalang Daniel. What is the meaning of the name Daniel? Ano yung ibig sabihin ng kanyang pangalan? Sige, Ate Mia. Sige. God is my judge. Ayan. Woo! Sige po, open your Bibles with me in Daniel chapter 6, verse 10. Daniel chapter 6, verse 10. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon nito is the power of praying in between. Power of praying in between. Sabi po ng Daniel 6, verse 10 sa NIV, sama-sama po nating basahin. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Minsan pa po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa minsan pang pagkakataon upang mapag-aralan ang inyong mga salita. Lord, our prayer today is that let your word come alive. And every portion, O Lord, in stored for all of us, we will all receive. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kapag sinabi natin yung pangalang Daniel, ang madalas na naaalala natin yung leon. Diba? Yung leon. Daniel and the lion's den. Pero sino nga ba itong si Daniel? Yan ang ating titignan. Ano yung kanyang buhay? Panalangin. Daniel means God is my judge. Yung El
God. So Daniel means God is my judge. He is one of the young men. Isa siyang Israelita na nakuha ni na King Nebuchadnezzar nang sila ay nanakop doon sa Jerusalem. He came from the royal family, the nobility or the noblemen. So doon sa Judah, meron siyang princely lineage. Ibig sabihin, meron siyang dugong maharlika. Daniel came from the tribe of Judah. He is a Judahite. Kasama niya na mga nakuha ay sina Hananiah, Mishael at Azariah. Mas kilala natin sila sa mga pangalang Shadrach, Meshach at Abednego. God gave them the knowledge. Itong mga young men na to, they are pogi sila actually, they are good looking. Tapos marurunong sila. And God gave them the knowledge and understanding in every literature. Ibig sabihin, matatalino sila and God gave them wisdom. Daniel was also able to understand visions and dreams of every kinds. So isa siyang interpreter. Nai-interpret niya yung mga panaginip. Di ba minsan meron tayong mga panaginip na ayaw natin mangyari? Hindi natin alam bakit natin napanaginipan. Lalo na kung masama ito, ang lagi nating sinasabi, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Meron naman tayong mga panaginip na parang vision. Sometimes our dreams are like visions na they will come to pass at a point in time. So Daniel, he is an interpreter of dreams and visions. Though Daniel is not claiming it is he, but it is God who reveals. Today, we'll talk about the power of praying in between. Praying in between, especially yung kapag humaharap ka dun sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Sino dito, bago ka pumunta, nasubok ka muna? Amen? Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, congratulations. Napagtagumpayan mo kasi narito ka. Amen? Praying in between means to be faithful, to find courage, and to hold on to your faith. Yung pagpe-pray ng nasa kalagitnaan ng pagsubok at tagumpay, ito yung nagbibigay ng ningas ng apoy sa iyong pananampalataya. It is your faith being tested and purified. Dito nagiging totoo yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Doon sa ating binasa kanina, doon sa Daniel chapter 6, verse 10, nalaman na ni Daniel, now when Daniel learned, so alam na ni Daniel na yung decree, yung batas, ito ay nagte-take effect niya. Nagte-take effect na. Itong batas na to ay ginawa ng mga satraps, ng mga administrators. Ito yung mga kasama ni Daniel. Kasama nito na namamahala sa kaharian ni King Darius. Itong batas na ito ay isinagawa dahil wala silang makita ni isang pagkakasala kay Daniel. So they came into an idea na si Daniel palagi yang nananalangin. Wala tayong makikitang bahid ng pagkakamali o korupsyon sa kanyang mga ginagawa. Pero meron tayong pwedeng sirain sa kanya. Yun ay ang kanyang panalangin. Kaya sabi dun sa 6 verse 7 ng Book of Daniel, anyone who petitions any god or man except you, they are talking to King Darius, the king, will be thrown into the lion's den. So at that time, bawal kang manalangin. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta ng church, parang ganito. Kapag nahuli ka, ipapakain ka sa mga leon. Pero ito yung ginawa ni Daniel. Daniel learned that the decree had been published. He went home to his upstairs room where the windows of heaven nakabukas toward Jerusalem. Ilang beses siyang nanalangin? 3 times a day. Doon sa loob ng 30 araw, 30 days, ito ay kanilang ibinahagi na walang pwedeng sumamba o sasamba o mananalangin sa ibang Diyos liban sa hari. Pero itong si Daniel, ito yung tapang na meron siya. Meron mang batas na binabawalan siyang manalangin, siya ay patuloy na nalangin. Daniel got down on his knees 3 times a day and prayed. He gave thanks before his God as he done previously.
Sino dito yung meron kang experience sa kabutihan ng Panginoon na noon panahon na stress ka, na-challenge ka, you are under pressured, and then when you prayed, you had experienced the deliverance of the Lord. Magsabi ng malakas na amen. Kagaya po natin, si Daniel, meron siyang previous experience sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naging kaugalian kay Daniel yung salitang panalangin. Yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat naranasan ni Daniel yung pagliligtas ng Diyos sa kanya. Kaya hindi siya natatakot maging ito man ay leon. Hindi po mga kuting, yung mga manlalapa sa kanya. Di ba tayo kapag naglalakad tayo sa gabi, aso lang. Manakit kang aso habang maglakad ka king dalan, potang madalumdum, tatakot ka. Ito ilalagay siya doon sa mga leon, doon sa kuta ng mga leon. Ngunit itong si Daniel ay hindi siya natakot sa mga leon sapagkat alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay kaya siyang iligtas. Balik tayo doon sa kwento kanina. Nang sila ay kinubkob ni Haring Nebukadnezar, itong si Daniel, siya ay nakaranas ng personal na pagliligtas ng Panginoon. Sina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay napili para magsilbi sa hari. Ngunit merong isang pagsubok na dapat maging tapat si Daniel. Ito ay yung wag niyang dungisan yung kanyang pananampalataya at yung kanyang pangalan. Ito yung pagsubok patungkol sa pagkain. So merong pagkain na galing sa hari. Ito yung mga masasarap na pagkain at mayroong alak. Ngunit itong si Daniel, pinili niya kasama ng kanyang mga kaibigan na hindi sila kakain doon sa mga inihandog doon sa kaharian, kundi ang kainin nila ay yung mga gulay lamang at tubig. At pagkatapos ng 10 araw na sila ay sinubok, itong sina Daniel ay nagkaroon ng 10 beses na talino, 10 beses na magandang katawan, kaysa doon sa mga pinakain doon sa pagkain ng hari. Kaya ang sabi ni Daniel, subukan nyo kami dito. Doon pa lamang sa 10 araw, nagpakita ng katapatan si Daniel sa kanyang Panginoon na hindi niya pinili yung masarap. Natuto siyang magdisiplina, natuto siyang mag-fasting. Doon sa kanyang pag-fasting, na-encounter niya ang Panginoon. And eventually, as time goes by, nang sila ay pinagpala ng Panginoon ng kakayanan para mag-interpret ng dream, nagkaroon ng isang panaginip ang hari. Itong panaginip ng hari, wala ni isa. Doon sa mga encantador, doon sa mga astrologist, doon sa mga wise men sa kaharian, wala ni isa ang kayang mag-interpret. At ang sabi ng hari, nagkaroon ako ng isang panaginip at gusto ko yung panaginip ko, sabihin mo sa akin at i-interpret mo. Kaya nahirapan yung mga wise men. Na-challenge sila at kanilang sinabi, mahal na hari, wala po ni isang tao ang kayang gumawa ng inyong inuutos. Kaya nagalit ang hari, galit na galit siya at gusto niyang ipapatay ang lahat ng mga taong matatalino sa kaharian kasama ni na Daniel. Dito nag-umpisa yung as he had done previously. Nagpaumpisang makilala ni Daniel ang Diyos na kayang magligtas sa kanya. Noong panahon na gusto nang patayin ng hari ang mga taong matatalino, ito yung sinabi ni Daniel, bigyan niyo po kami ng kaunting oras upang makapanalangin. Doon sa pagkakataon na sinusubok siya at gusto silang patayin, ito yung unang ginawa ni Daniel. Siya ay humingi ng oras para manalangin. Sino sa atin yung sa ating pang-araw-araw na buhay, yung hindi mo nakakalimutang bigyan o gumawa ng oras para manalangin? Pwede po bang magsabi ng malakas na amen? At nagkaroon po yata ng katahimikan. Sa ating kabisihan, sa loob ng 1 linggo, ilang oras kang nananalangin? Sa loob ng 1 linggo, dun sa 7 araw na binigay ng Panginoon, meron kang 24 hours every day. How much time do you spend in prayer? Sabi nga namin doon sa napag-aralan namin last week, the proportion of the anointing of God in you is proportionate to the time you spent with the Holy Spirit of God. Yung kapangyarihan na gusto mong maranasan
na galing sa ating Panginoon, ito ay nakaproportion doon sa oras na yung binibigay sa ating Panginoon. Kaya at that time, when Daniel was tested, ito yung ginawa niya. He prayed unto the Lord. Una siyang nanalangin. He urged Shadrach, Meshach, and Abednego to pray with him that they may plead into the mercy of God nang maawa ang Panginoon sa kanila. At sa isang panaginip ay nireveal ng Panginoon kay Daniel yung napanaginipan ng hari. Kaya dito nakita ni Nebuchadnezzar, siya ay nagpatira pa. He bowed down unto Daniel dahil akala niya isa siyang Diyos, isang Diyos si Daniel. Ngunit hindi niya alam na ang Diyos ni Daniel, siya yung nagbigay ng revelasyon kung ano yung kanyang panaginip. Kaya't sila ay nanalangin at inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari. Dito, pinagpala ni Haring Nebuchadnezzar, ginantimpalaan niya si Daniel, at siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia. So Daniel was promoted. Daniel was promoted in the middle of a situation where Daniel's life and all the life of the people at the kingdom are at stake. Daniel got promoted because he trusted the Lord. Ito yung kapangyarihan ng pananalangin. Daniel asked for some time to pray. Together with his friends, they plead mercy from the God of heaven. Doon sa panahon na nasusubok ka, doon sa panahon na under pressure ka, do you still ask the Lord and pray? The power of prayer in between. Una po nating titignan, the power of prayer in times of testing. Yan po ay testing. The power of prayer in times of testing. Daniel's faith was tested in a matter of life and death situation. Sabi nga doon sa ating verse, 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. 3 times a day, Daniel prays. Yung pong salitang he got down on his knees. Kapag tayo ay lumuluhod, ano yung isa dun sa mga expression na meron tayo? When we kneel down, especially when we pray. Diba dito yung nagre-repent tayo? Una mong ginagawa kapag nagre-repent ka, you kneel down and pray. He got down on his knees. As Christians, when we got down on our knees, madalas tayo ay nagre-repent. Meron tayong mga nagawang pagkakamali o pagkakasala, kaya gusto nating magbalik loob sa ating Panginoon. It is like our last resort. Yung kapag susuko ka na o yung surrender ka na, yung gusto mo nang sumunod sa Lord at ayaw mo nang mabuhay sa pagkakasala. Di ba sa mga pelikula na ating pinapanood, kapag yung bida, yung wala nang magawa, yung hopeless na, yung last resort niya, luluhod yan sa harap ng kontrabida. Para lang pakiusapan siya, yung kanyang minamahal ay maligtas. They kneel down, parang hopeless na, wala nang pag-asa. But in the Bible, kneeling down has a different meaning. It came from the Hebrew word barak. Barak or kneel means to kneel down in worship. You kneel down before the Lord in worship, in adoration. It is an act of praise. Ito ay simbolo ng pagpapala mo sa ating Panginoon. You surrender before the Lord. To kneel down means to salute. To kneel down means to greet. To kneel down means to yield to a king. Sabi nga doon sa ating binasa, but they could find no charge or fault because Daniel was faithful. Nor was there any error or fault found in him. Meron siyang kasamang 120 na naglilingkod doon sa kaharian. Itong 120 na ito kasama si Daniel doon sa 3. So 120, limbawa sa isang meeting, parang dito, 120 tayo, merong 3. Yung 3, yun yung core ng hari. Tapos merong pinaka-isa, yung pinaka-pinagkakatiwalaan, and that is Daniel. Lahat ng kanyang mga kasama, wala
ni isa na pwedeng tawaging faithful. Ang bigat nung salitang faithful. There was no charge or fault found in him. Sino po dito yung ngayong araw lang, nagkaroon ka ng pagkakamali, nagkaroon ka ng pagkakasala? Amen? Napaka-vulnerable natin dito. But Daniel, because of his faithfulness sa kanyang Panginoon, dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Diyos, maging doon sa lion's den, siya mismo naging tapat sa kanyang Panginoon. Siya mismo, pinaglingkuran niya ang Panginoon kahit doon sa mga panahon na walang nakakakita sa kanya, siya ay nanatiling tapat. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong mabibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kaniyang Diyos. Kaya sila ay gumawa ng batas para si Daniel ay masila at mailagay doon sa kuta ng mga leon. Ito yung remarkable thing about fearing God. The remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Hindi mo tinitignan kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Hindi man sila pabor sa ginagawa mo, alam mo sa puso mo na ang Lord tinitignan ka niya. When you fear God, you fear nothing else. Hindi ka natatakot na gawin ang tama. Whereas, if you do not fear God, you fear everything else. Kaya si Daniel, hindi siya takot manalangin. Kahit 3 beses, kagaya ng kanyang nakaugalian. Doon sa panahon na nasusubok ang kanyang buhay, hindi siya natakot. Bakit? Kasi alam niya na hindi siya nagkasala sa harapan ng kaniyang Panginoon. Prayer is the place where the fear of the Lord is cultivated and refined, transforming our perspective on all other fears. Dito, sa pananalangin, binabago ng pananalangin ang ating pagtingin sa mga pagsubok ng ating buhay. Ginagawa nitong dalisay, puro, totoo, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa pananalangin tayo nagkakaroon ng paghuhubog. Dito tayo binabago ng ating Panginoon. Kaya nang si Daniel nasa loob ng lion's den, meron siyang tapang na harapin maging mga leon. Bakit? Courage is the result of a consistent personal connection with God. Yung tapang na meron siya, ito ay bunga ng consistent personal connection with God. Naging matapang si Daniel sapagkat meron siyang malalim at mainam na relasyon sa kanyang Panginoon. Dumating man siya doon sa matinding pagsubok, dumating man siya doon sa gusto siyang ilagay doon sa lion's den, dahil marunong siyang manalangin, dahil marunong siyang magtiwala sa kanyang Panginoon, meron siyang open at honest relationship, communication with the Lord. Ito yung ginawa ng pananalangin sa kanya. Si Daniel ay nagkaroon ng tapang na hindi masukat ng ibang tao. Kapag tayo ay inilagay doon sa pressure, kapag you are under pressure, how do you respond? Are you being courageous enough to face that battle na meron ka? When we fear the Lord, ito yung kanyang binibigay. Binibigyan niya tayo ng tapang para magpatuloy. Ito yung importansya ng ating pagiging tapat, open, bukas sa ating Panginoon. We can express the joy that we have, the fears that we have, yung frustrations, yung needs na meron tayo, even our personal fights and our personal battles. Because when we do it, we get the courage to pursue. Binibigyan tayo ng tapang ng Panginoon para magpatuloy. Pwede ba nating sabihin yon? Magpatuloy. Magpatuloy tayo sa pananalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, ito po yung kapangyarihan ng pananalangin. The power of prayer in times of trial. When we are facing trials in our life, how do we respond?
let us imagine, no? We are praying unto God. Nananalangin ka ng mainam sa Panginoon. Nagtitiwala ka sa Kanya. Nananampalataya ka sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, pagkatapos merong isang dumating na matinding problema sa iyong buhay. Yung hindi ka nakahanda, biglang kumatok, binuksan yung pintuan. Pagkatapos, kinuha ka. Pagkatapos kang kunin, inilagay ka dun sa isang madilim na sulok. How will you respond? Itong si Daniel, he is at peace. In times of trial, Daniel found peace. Bakit? Bakit siya nagkaroon ng kapayapaan? Because he trusted the Lord, his God. Sabi po dito, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he prayed, got down on his knees, and prayed. Dito si Daniel, ito yung kanyang ginawa. Siya ay nanalangin. Pwede po ba nating sabihin, there is strength in prayer? Minsan pa po, there is strength in prayer. Itong si Daniel, ito yung kanyang ginawa. In-endure niya yung pagsubok na meron siya. Doon sa lions den, nagkaroon siya ng lakas para manampalataya. Lahat tayo ay merong pagsubok sa ating buhay. Iba't ibang klaseng pagsubok na pwede nating tawaging mga leon na gustong lapain yung ating pananampalataya. Gustong lapain yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Gustong lapain yung iyong pananalangin. Gustong lapain yung vision na meron ka dito sa church. Gustong lapain yung mag-attend ka lang ng youth. Tapos merong pagsubok sa loob ng pamilya. Nagkaroon kayo ng misunderstanding, nagkaroon ng problema sa pamilya, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng matinding pagsubok. Ito yung mga lion. Hindi man ito literal na leon, pero gustong lapain yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh over, seeking whom he may devour. Yung daw diablo, yung ating kaaway, para yan isang leon na umaatungal at gustong lapain ang bawat isa sa atin. Gusto niyang lapain yung kaligtasan ng iyong pamilya. Kaya ayaw niya na magpatuloy ka. Gusto niyang lapain yung iyong pananampalataya. Kaya hindi mo ma-share yung gospel sa mga kaibigan mo. Gusto niyang lapain yung vision na meron ka, kaya hindi ka makabuo ng 12. Sabi ng Lord, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion. The devil wants to devour your prayer life. Ang tanong, papayag ka ba? The devil wants to devour your personal quiet time with the Lord, your trust in God's word, your fellowship with the other believers. The devil wants to devour the vision God has given you. The question is, papayag ka ba na makuha ng kalaban yung ibinigay ng Diyos sa iyo? Kaya po, to endure, para tayo ay makapag-endure, ito yung ating kailangan gawin. One must draw strength in prayer. Diba merong time, hindi mo na kayang magpatuloy? Yung ang bigat ng laban. Hindi mo na kaya kasi sobrang dilim. May problema sa pamilya, hindi lang problema sa pamilya, financially may problema. Ikaw, meron ka pang personal challenges, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, hindi mo makuha. Hindi ka makapag-share, nahihiya ka. Ang dami mong inferiority complex. Ang daming pagkakasala na gusto mong matanggal pero nahihirapan ka. Kapatid, labanan mo. Labanan mo sa pananalangin. Magpakatatag ka. Manampalataya ka at magtiwala ka sa Diyos. Because when you pray, you will have that power to continue. You will have that power to pursue. You will have that power to proceed. You will have that power to do what God has entrusted you. While the detail of Daniel's prayer inside the lion's den are not written in the Bible, hindi man nakasulat yung mga sinabi ni Daniel noong siya ay nasa lion's den. His courage to obey God suggests that he has a strong trust
and an interactive relationship sa kanyang Panginoon. Hindi man nakasulat yung kanyang buhay panalangin, ito ay buhay na buhay sapagkat makikita mo na hindi siya natatakot. Sabi nga ng Daniel 6:9-20, samahan niyo po ako magbasa. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lion's den? Yung bang Diyos na pinagsisilbihan mo, iniligtas ka ba niya sa lion's den? Ito po yung maganda. Verse 21, Daniel answered, May the king live forever. My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions, and they have not hurt me, because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Ito yung meaning ng kanyang pangalan. Let God be my judge. Hayaan ng Panginoon na timbangin niya ako. Ito yung ginawa ng Panginoon na kanyang tinawag doon sa oras ng pagsubok. He sent an angel. Yung angel ibinigay ng Lord para iligtas si Daniel mula doon sa mga leon. If you will continue to read, pagkatapos na si Daniel ay inihulog, siya ay iniangat. Dahil napatunayan na yung kanyang Diyos ay nagliligtas. Ang ginawa ng hari, yung mga nagpahamak kay Daniel, sila yung inilagay kasama ng kanilang asawa at yung kanilang buong pamilya. Hindi pa daw sila bumababa. Buto na lang yung natira. Ganon kagutom yung mga leon. Ibig sabihin, tayo when we are facing difficulties, challenges, pressures in life, even when we are busy, doon sa panahon na marunong kang manalangin, doon sa panahon na nasa pagsubok ka, doon ibibigay ng Panginoon yung anghel para hindi ka masaktan, para hindi ka bumigay, para lalo kang magpatuloy. Kaya kang iligtas ng Panginoon, maging bibig man yan ng mga leon. Leon na gustong lumapa sa'yo, kayang patikumin ng Panginoon ang mga pagsubok na meron ka. Pwede niyang i-shut yung bibig ng mga nagpe-persecute sa'yo. Ginagawa mo yung tama pero pine-persecute ka, wala ka namang ginagawang mali, kayang i-shut ng Lord yan. As long as you have a right heart before the Lord. That is very important. You have a right heart before the Lord. Ito yung purpose ng trial, bakit ka dumadaan sa mga pagsubok. The purpose of trials in our lives is to refine our lives and live us with a purer, stronger faith, as well as a character that God can bless and use. Yun pala yung purpose bakit ka dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa iyong buhay. Yung mga pagsubok na akala mo hindi mo na mapagtatagumpayan. Yung mga gabi na umiiyak ka dahil napakadilim, napakabigat na mga pagsubok na yung dinadaanan at gusto mo nang bumitiw. Dito ka dapat magkaroon ng joy unspeakable. Dito ka dapat magalak. Bakit? Kasi hinuhubog ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Pinapatatag ng Panginoon ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Magalak ka sapagkat pagpapalain ka niya at gagamitin niya ang iyong kwento para maging pagpapala sa iba. Yung challenges na napagtagumpayan mo, it will become your testimony. The test that you have passed before God's grace. Ito yung mga magiging example. Ito yung magiging lesson mo sa ibang tao. Kaya when you are being persecuted, when you are being tested, you need to rejoice. Dapat kang magalak sapagkat ito ay mag-iiwan ng marka na ikaw ay mayroong totoo at buhay na pananampalataya. Sabi nga po ng 1 Peter 1:7. Please read it with me. This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold. Post po tayo doon. Yung palang pananampalataya na meron ang katabi mo, mas matindi pa sa ginto.
yung klase ng genuine na pananampalataya. Doon sa panahon na nasusubok ka, kapag yan ay dumaan sa apoy, doon lalong nagniningas yung ganda ng iyong pananampalataya. Sino po dito yung under pressure? Sino dito yung dumadaan sa matinding pagsubok? Sino dito yung dumadaan ka sa apoy? Yung apoy ng pagsubok, ito yung nagbibigay ng halaga ng iyong pananampalataya. Ano yung magiging bunga? May result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Yan yung purpose ng iyong pagsubok. Magkakaroon ka ng buhay at totoong pananampalataya. Ito yung magbibigay ng praise, glory, and honor sa ating Panginoong Yesus. Lahat ng gustong magbigay ng papuri sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, magsabi ng malakas na Amen. Dito po, tignan natin ito. The result of trials is that over time, we begin to look more and more and more like our Lord Jesus Christ. Kapag dumadaan ka dun sa mga pagsubok ng buhay, dapat ang nagiging hayag ay ang Panginoong Jesus. Isang prayer na gusto kong gawin natin mamaya, huwag tayong mag-fold. Huwag tayong mag-conform. Huwag tayong mag-compromise. Dapat doon sa pagsubok na meron tayo, dapat lalong nagiging hayag yung purpose na binigay ni Kristo. Dito nagiging kawangis natin ang ating Panginoon. At panghuli, dito po tayo magtatapos. The power of prayer in times of triumph. So si Daniel, pagkatapos po niyang masubok, nagkaroon siya ng tagumpay. Itong tagumpay na meron si Daniel, ito yung kanyang ginawa sa ating Panginoon. Doon sa ating binasa kanina, minsan pa, ating pong tignan, 3 times a day, he got down on his knees and prayed. Dito, nalaman niya, pagkatapos niyang malaman, kinuha siya. Pagkatapos siyang kinuha, di pa siya naliligtas, he gave thanks to his God. Sino po dito merong pagsubok pero nagpapasalamat ka na sa Lord kasi alam mo na kaya kanyang iligtas. Alam mo na kayang ibigay ng Panginoon yung pinaka-pinagpe-pray mo. Alam mo na kaya ng Panginoong gawin yung pinakamahirap na hindi mo kayang gawin as long as you trust the Lord. Hindi pa nakikita ni Daniel na maililigtas siya. Ito yung kanyang ginawa. Nagpasalamat na siya sa kaniyang Panginoon. Young people, when is the last time you thank the Lord for that saving grace that He gave unto you? Marami sa mga kabataan ngayon dumadaan ng pagsubok. Yung iba dumadaan ng depression, problema sa pamilya. Yung iba, sira yung kanilang pamilya. Antindi ng challenge na meron sila. Yung iba naman, ayaw nang magpatuloy. Bakit? Kasi merong hindi kaayos sa church. Yung iba, merong galit. Ito yung kayang gawin ng pananalangin. Kaya kanyang bigyan ng pasasalamat kahit hindi mo pa nakikita yung pagliligtas ng ating Panginoon. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he trusted in his God. Dahil nagtiwala siya sa kanyang Panginoon. Daniel learned to humble himself before the King of Heaven, the Most High God, who is sovereign over all of the kingdoms of the earth. Ito yung natutunan ni Daniel. Na-promote man siya. Nagkaroon man siya ng success. Nagkaroon siya ng position. Nagkaroon siya ng power to rule. Ito yung ginawa ni Daniel. He humbled himself before the Lord. Atin pong basahin yung next slide. Next slide po, please. Those who walk in pride, God is able to humble. Sino po dito sa atin ngayong hapon na to? As we call on po yung ating music team, pwede ko po bang tawagan yung music team? As we come sa presence ng Lord, do we have that humble heart that God is seeking? Meron po ba tayong puso na marunong magpakumbaba
sa harapan ng ating Panginoon. The king was walking on the roof. Ito yung si Haring Nebuchadnezzar. Naglalakad siya sa kanyang palasyo. Tapos, nakita niya yung lahat ng nasa Babylon. Kanyang sinabi, "Is not this the great city, Babylon, I have built as the royal residence by my might, my power, for the glory of my majesty." Itong haring ito, ang tindi niya. Unang taon pa lamang niyang naghahari, nakasakop na siya ng maraming kaharian. Ang dami niyang nagawa. Yung Babylon daw at that time, sobrang yaman nito. Kung meron kang gustong puntahan bilang isang unbeliever, yun na yung Babylon. Tapos nasa pinakarurok siya ng tagumpay. But pride came into his life. Naging proud si Haring Nebuchadnezzar. Kaya at that time, God humbled him. Para daw siyang isang hayop na kumain ng damo. Humaba yung kanyang buhok parang agila. Yung kanyang kuko humaba tulad sa isang ibon. Nebuchadnezzar became proud and was humbled before the Lord. He became crazy before God. He was insane, sabi ng Biblia. And when he acknowledged that it is God, the sovereign God, the God of heaven, the God of the earth, was able to humble King Nebuchadnezzar. Doon na-restore as he acknowledges that God is able to humble those who walk in pride. Today, kakaroon tayo ng checking. Sa ating mga puso, meron po bang pride? Sa ating mga puso, meron bang pride not to pray? Di ka na nalalangin. Ayaw mo nang mag-pray. Hindi mo na sinisik yung mukha ng ating Panginoon. Or is there pride not to commune with God? Kagaya nung una mo siyang ma-encounter. The pride in our achievements, our possessions, our position. Mag-serve na ako, Lord. Worship leader na ako. Anyapin natin na kang pride. You look in yourself na meron ka ng achievement. Is there pride in the power God has entrusted us? Is there pride not to forgive to those who sin against you? Meron ka bang pride sa puso mo na hindi ka nakakapagpatawad at hindi ka na nagtitiwala sa Diyos? Is there pride not to do the will of God in our hearts, in our life? Is the pride of life in us? Kapatid, do not walk in pride, or else you will be humbled. Today, yung mga gustong magsuko sa kanilang mga puso sa harapan ng ating Panginoon, iniimbitahan ko kayo'y tumayo. As you make a commitment before the Lord, kung walang pride sa iyong puso, that is very good. Like Daniel, please keep that one. Huwag mong hayaang maghari yung pagiging palalo sa iyong buhay. Yung ayaw mo na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Yung okay ka na ganito na lang, nag-a-attend na lang. Ayaw mo na gawin yung pinapagawa ng Lord sa'yo. There's this story na merong isang tao na inutusan ng Panginoon na mag-share ng kanyang salita. Sabi ng Lord, mag-share ka karela. Lord, marini ako pong gawan lang. Sabi na, marini ako pong gawan. Makanano ko mag-share, Lord. Makanano ko pong share. He gave reasons and reasons and reasons. And then he ran away. Siya ay umuwi. Hindi niya sinunod ang Panginoon na nag-uutos sa kanya. Mag-share ng gospel. At kanyang pagka-uwi, he felt that regret in his heart. Nagkaroon ng matinding sakit sa kanyang puso.
Sapagkat alam niya na yun ay boses ng Panginoon. Pero hindi siya sumunod. Merong pride na hindi susunod. Ganoong klaseng pride. At naramdaman niya yung Espiritu ng Diyos. Ito ay hindi na nagsasalita sa kanya. Yung Espiritu ng Diyos ay hindi na nangungusap sa kanya. Bakit? Kasi nahihirapan na siyang mag-pray. Yung pagpunta pa lamang niya sa presensya ng Panginoon, as in pagka-enter pa lamang niya, alam niya yung condemnation na meron siya. Kasi meron siyang hindi ginawa para sa Lord. And that one, that people, is the one talking to you. The Lord spoke unto me. Sabi niya, mag-share ka karela. Pero ako gewa, marine ako. I was ashamed to preach the Lord, to share the gospel. Right then and then, I was convicted. It is the Lord God who is speaking unto me. Kanina, prayer and fasting, iyak ako ng iyak. Sapagkat alam kong merong gustong ipagawa si Lord. Pero di ko nagawa. Nagbigay ako ng reason. Nagbigay ako ng mga excuses. Hindi ako sumunod sa Lord. Kaya young people, this afternoon, do not become proud before the Lord. When He is talking to you, be sensitive. Kagaya ni Daniel. Be sensitive that you will be found faultless. No error before God. Kaya as we sing this song, I want you to remember, close your eyes and bow your heads as we pray. I want you to remember all the things God has spoken unto you. Yung mga bagay na gustong ipagawa ng Lord sa iyo pero hindi mo ginawa. Today is the day that you need to surrender them before the Lord. Today is the day that God will give you the courage to pursue. God will give you the courage to continue. God will give you the courage, the power that is in your prayer, in between that pressure, in between that praise. God is able to give you that courage only if you pray today. Kaya as we sing this song, I want you to surrender everything that you have before the Lord. For God is able to save you. God is able to use you that your life may become a testimony to other people. Nang makwento mo sa ibang tao yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. This is the time that you need to be serious before the Lord. For God is serious with you. Hindi ka niya iiwan. Binibigyan niya tayo ng delayed judgment that we may come into repentance. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon para magawa yung kanyang kabutihan, yung kagustuhan, yung pag-ibig na meron siya. Ganon kakamahal ng ating Panginoon. Kaya as we surrender, as we sing this song before the Lord, if you can kneel down, this is the time to kneel down before God as an act of our worship before the Lord. If you want to sit down, kung gusto mong tumayo, whatever it is. Sabi ng ating series, praying in between. What is your in between, kapatid? You can be honest before God this time. Is it your family that you are praying? Is it the salvation of your loved ones? Whatever it is it pressure? Is it depression? Ano man yan, you need to surrender it before the Lord. Thank you, Jesus. There is no love sweeter than the love you pour on me. There is no song sweeter than the song you sing.
song. There is no song sweeter than the song you sing to me. There is no place that I would rather be than here at your feet, than here at your feet, laying down everything. Oh, to you I surrender everything, every part of me. Lord, to you, Lord, I surrender. And all of my dreams, all of me, Lord, I surrender. Lord, I surrender. If worship's like perfume, I pour mine out on you. For there is none as deserving of my love like you. So take my hand and draw me into you. I want to be swept away, lost in love for you. I surrender all to you. I
want you to put your right hand on top of your head. Ilagay mo yung kanang kamay mo sa ibabaw ng iyong ulo. It is an act that God is cleansing you from that pride. God is healing you. And God is giving you that courage to continue. This time, the Lord wants to tell you, ikaw kapatid, na nangangailangan ng kalayaan ngayong hapon na ito. Ibinigay ng Panginoon ang kalayaan na iyong kailangan. Ikaw na nangangailangan ng katapangan, binigay ng Panginoon yung tapang na iyong kailangan. Ikaw na nangangailangan ng kagalingan, ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Now, I want you to put that right hand in your heart and just tell God how much you love Him. If God is worthy, if Jesus is worthy of everything that you have, I want you to say it unto the Lord. Gaano mo siya kamahal? Yamang lamang na isinuko na natin ang lahat sa ating Panginoon. Just tell the Lord, today, I will make a commitment to love you, Lord. Minsan pa, today, I will make a commitment to love you, Lord. Minsan pa, today, I will make a commitment to love you, Lord. Ano bang klaseng pagsubok na meron ka ngayong hapon na to? Just love the Lord. Just love the Lord. Just pour out your heart before God. And He will be able to encounter you afresh. Panibagong encounter na magbibigay ng apoy sa iyong puso para magpatuloy. Young people, this generation is very important. And God is calling you to be an intercessor, to be a prayer warrior. God is including you in His army. Kaya you are blessed na narito ka. You are blessed dahil gagamitin ka ng Panginoon. Put it in your heart that God will use you. God will bless you. Sabihin mo sa iyong sarili, I am blessed. Minsan pa, I am blessed to be a blessing to other people. Thank you, Jesus. 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 Just let the Lord speak unto you right now. As the Lord restores our heart unto Him, just let the Lord, for a few minutes, just listen unto the Lord. Ano yung gustong ipagawa ng Lord sa'yo? Kagaya ni Daniel, draw strength in prayer. While we are in the presence of God, just grab that strength that you need from the presence of God. Ano yung sinasabi ng Lord sa'yo, ilagay mo sa puso. At ito ay yung gagawin, kapatid. Whatever challenge that you face, I want you to pray for it. Whatever lion that wants to devour you, I want you to pray for it. Ito yung panahon na idala mo sa iyong tuhod ang laban. Idala mo sa pangalan ng Panginoon ang pagsubok na meron ka. Sakit man yan, problema man yan, pagsubok sa loob ng pamilya. Ano man iyan, pagsubok na pinansyal, ngayon ka umiyak sa harapan ng Panginoon at iyong makikita ang kanyang pagliligtas. Magumpisa kang magpasalamat. Magumpisa kang magpasalamat sa Panginoon na kayang magligtas. Magpasalamat ka sa Diyos na nagligtas sa iyo. Umpisahan mo ngayon
ng merong marubdob na pusong nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. Pray in between, young people. Pray in between. This is the power of prayer. It removes our fears. Tinatanggal niya ang lahat ng takot na meron ka. Kaya this is the time I want you to draw that strength from God. At pagtayo mo, when you are ready, tayo ay tatayo. When you are ready, I want you to stand up and make a firm decision. I want you to make a firm decision to priority Jesus in your life. To seek God in your life. Daniel learned to humble himself before the God of heaven. He is He whom he seeks. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord Jesus, as we come to a close, Father, these young people are yours. Their heart are yours, oh God. That is why, Lord, I pray that you purify them. Lord, yung pong kanilang pananampalataya, ito po ay hindi masisira, oh God. Yung pong testimony na meron po sila, Lord, please spare them, oh God, from this world, Lord, na gusto pong gumamit sa kanila. Lord, these are your people. We consecrate them before you, O God, and we dedicate them before you. Father, we believe that you will use, Lord God, each one of us to advance your kingdom. That's why, Lord, we draw strength in prayer. Today, Lord God, give us the courage, Lord God, to do your will sa aming pong mga buhay. Lord, magpaumpisa po kayo sa loob ng aming mga pamilya. Kung meron pong mga sirang pamilya, Panginoon, mga sirang altar, Panginoon, aming panalangin, na ito po ay ma-restore, O God. Magkaroon po ng redemption, magkaroon ng reconciliation, Panginoon, sa loob ng aming mga pamilya. At aming mararanasan, O Lord, yung pong buhay na walang regret, walang pagsisisi. Bagkus, Panginoon, yung buhay na mayroon pong galak na nanggagaling sa inyo sapagkat sumusunod po kami sa layunin ng aming Panginoon. Kaya ngayong hapon na ito, Panginoon, ang bawat isa ay inyo pong binago. Ang bawat isa, Panginoon, ay mayroon pong malalim na relasyon sa inyo. At ang bawat isa ay iyong iingatan. Ang bawat isa ay iyong pagpapalain at gagamitin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Let's continue. Let's clap our hands para sa name ni Lord. Alright? And so, before we go home, can we just pray muna before we go home? Father God, we're just so thankful for today, Lord Jesus, na nagkaroon po kami ng time, Lord God, to communicate with you, Lord Jesus. And we pray, Lord God, na in between of our battles, in between of our problems, na lagi kayo po ang unang maalala namin, Lord God. Father, there will be no lions nor giants that will stop us, Lord God, because today, from now on, Lord God, we will not fight our battles on our own, but lalaban kami nakasama ka, Lord God. Every problems, Lord God, hindi na po namin tinitibin pagkos luluhurin na po namin, Lord Jesus. Lord, naniniwala po kami that you will help us to go through that battle, Lord God, to go through and receive that victory, Lord Jesus. Because we are not just an ordinary young people, but we are your young people. We are radicals. And from this day, Lord Jesus, we declare your love, we declare your honor, Lord Jesus, in the lives of our family, in our school, in our akas, Lord God, in the lives of our friends, in our heart, Lord Jesus. And as we step out to your church, to your home, Lord God, maging isa po kaming light, Lord Jesus. Maging isa po kaming inspiration to other people. And thank you
Father God. We receive humility, we receive your honor, we receive fresh anointing from you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti niya, napakabuti niya, napakabuti nga ng ating Diyos.